Iba't ibang bersyon na ang naglalabasan tungkol sa umano'y nangyaring insidente sa after party ng ABS-CBN Ball 2025 last Friday, April 4. Expected na ng bandera ang pagkalat ng kung ano-anong kwento sa sinasabing pagsusundukan daw ni Daniel Padilla at Kyle Echari sa naturang event ng dahil kay Catherine Bernardo. Hanggang ngayon kasi hindi pa nagsasalita ang mga taong involved sa insidente kaya naman kanya-kanyang nakahaka ang naglalabasan sa social media. May chika naman na muntikan lang daw magsapakan ang dalawang kapamilya star sa party ng ABS-CBN na ginanap sa Solaire North dahil hindi umano nagustuhan ni Daniel ang pagiging touchy ni Kyle sa ex-girlfriend niyang si Catherine. Nagkainitan daw sina Daniel at Kyle hanggang sa umawat daw sa kanila sina JK Labao at Richard Gutierrez. Pero iba naman ang nakarating na kwento sa veteran entertain columnist at TV host na si Nanay Christopher Min hingil sa naganap na after party ng ABS-CBN Ball. Sa nakarang episode ng Christopher Minute ayon daw sa source ng veteranang host at manunulat, si Kyle raw ang unang lumapit kay Daniel na nananahimik lang daw sa kanyang kinaroroonan. Meron silang pinag-uusapan na parang tumigas yung salita nung Kyle kay Daniel. Tahimik si Daniel ha, revelasyon ni Nanay Christy. Dito na raw nadamay ang singer, songwriter at aktor na si JK Labao, pati na ang kapamilya action star na si Richard Gutierrez. May umaali-aligid si JK Labao. Si JK panguso-nguso na para bang upakan mo na, parang ganun meron. Ang nangyari nakita ni Richard Gutierrez yung ginagawa ng dalawa kay Daniel na nananahimik. Anong inaasahan mo na gagawin ni Richard? Natural aawat, diba? Ang pangbubuking ng online host. Patuloy pa ni Nanay Christy, alam mong ginawa sa kanya ni JK Labao, bakit ka nandito? Anong gusto mo? Ay hinamon ng suntukan, ang tapang. Si Richard Gutierrez, mga kapatid, kailangan pa ba naming ilarawan sa inyo kung gaano kagaling sa action scenes itong si Richard Gutierrez? Anya pa, naawat lang daw ang mga taong involved sa insidente nang dumating na ang security personnel ng hotel. Pagkatapos nito umakyat na sa Skybar, itaas ng Soler ang grupo ni na Richard pati na si Piolo Pascual, sumunod naman sina Kyle at JK. Ang bilis daw ng pangyari ayon sa aking source, nakalusot yung JK Labao, lumapit kay Richard Gutierrez at kunwa-kunwa ring nagsusori pero nangising-ngisi. Hinamin ulit si Richard. O di nakita niya ang gusto niyang makita, diba? O nasapol siya sa may ulo. Nasapol siya ang payag ni Nanay Christy. Isa pa, nilinaw ni Nanay Christy, hindi raw si Catherine ang dahilan ng nangyaring insidente. Ang totoo raw, hindi hinanap ni Daniel kung nasaan si Catherine sa naganap na ABS-CBN Ball. I'm very happy and yes, I'm still single. Ang sagot ni Catherine Bernardo sa tanong ni Star Patroller Gretchen Pulido nang rumampa sa red carpet ng ABS-CBN Ball 2025. Tanong ni Greta Catherine, tinatanong ng lahat, are you single or taken? Nang aminin ng aktres na wala siyang karelasyon, ang sabi ni Gretchen na sagot ng mga fans, ha? Samantala na curious tuloy ang bandera kung sadya ba itong inamin ng dalaga para makarating ito sa kanyang first crush na nagngangalang Kenneth Hesson. Nasa grade 2 pa lang daw siya noon at pareho pa silang sa Cabanatuan, Nueva Ecija nakatira pag-amin ng aktres sa nakaraang episode ng Pilipinas Got Talent. Nabanggit pa ni Catherine na secret crush niya si Kenneth noon at hindi niya kinakausap, pero ngayon ay ibinandera na niya sa PDT na napapanood sa buong mundo dahil nasa YouTube channel ito at napapanood doon sa TFC. Dahil dito ay mega search na ang fans kung sino si Kenneth at bingo nahanap ang lalaking unang naging crush ni Catherine na isa na ngayong doktor. Naging instant celebrity na tuloy si Doc Kenneth dahil sa mga payag ni Catherine. Nakarating ito sa ama ni Doc Kenneth na si Ginoong Edward Hesson dahil ni-request niya ang post ng netizen na Kenneth na first crush ni Catherine noong grade 2, sumakses ka, at ang caption niya, di pa niya nakalimutan bunso ko. A smiling face emoji. Nakakaaliw ang fans dahil nahanap din nila ang yearbook ni Catherine at ni Kenneth noong grade 2 at pinagtabi pa. Makikita rito kung kailan ang kaarawan ng huli, March 16, 1995 na isang taon ang tanda sa dalaga, March 26, 1996. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.